DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Merkulos tayo ngayon, June 4, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, courtesy resignation ng mayorya ng gabinete, hindi tinanggap ng Pangulong BBM. Akala ko ba balasahan? Reappointment lang naman pala. Pangulong BBM kontento sa bagong bihis na NAIA Terminal 3, ibinida ang ilalagay na facial recognition technology sa paliparan ngayong taon. Armed Forces of the Philippines nagsagawa ng symbolic maritime patrol sa West Philippine Sea bago ang araw ng kalayaan. Publiko pinag-iingat sa pagbili ng school supplies na ginamitan ng mga toxic material. Nakuhang 1.5 billion pesos na laga ng Manoy Shabu sa karagatan ng Zambales. Hinihinalang galing sa Golden Triangle area. Pag-i-issue naman ng heat index alert, sinuspendira ng Pag-asa kasunod ng pagdedeklara ng rainy season. Samantala, congratulations sa top notcher ng katatapos na CPA licensure examination, si John Eric Ramirez Gamboa. Isa lamang ho siya sa mahigit 3,156 na mga nakapasa out of 9,533 na kumuha ng pagsusulit. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, sinuspende ng Pag-asa ang kanilang Daily Heat Index Advisory kasunod ng deklarasyon ng rainy season. Sa kanilang Facebook post, sinabi ng Pag-asa, ang pag-i-issue ng Daily Heat Index information ay post na muna, ihihinto na muna. Magpapatuloy na lamang sa March 1, 2026 ang panahon na maraming lugar makararanas sa mainit at malinsangang panahon. Sa kabila ng pagsuspende, tiniyak naman ang Pag-asa sa publiko ang heat index data mula sa automatic weather stations nito ay ilalabas din. Gayon din, yung iHeat Map ay mananatiling accessible sa pamamagitan ng opisyal na website ng Department of Science and Technology. Pinayuhan din ng ahensya mga residente sa mga rehiyon na nakararanas sa mainit pa ring panahon, manatiling updated sa payo ng mga lokal na pamahalaan, magsagawa ng angkop ng mga pag-iingat upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Samantala, apektado naman ng Southwest Monsoon o habagat at ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang malaking bahagi ng bansa na magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Partikular na uulanin, epekto ng habagat ang mga lalawigan ng Ilocos, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Benguet at Abra. Katunayan, dito po sa Metro Manila, nagkaroon ng maikling pagbuhos na din ho ng hindi naman medyo kalakasang ulan. Doon papunta tayo dito ho sa opisina. Posibleng galing naman sa Golden Triangle area ang 1.5 billion pesos na laga ng umano'y shabu na nakuha ng mga mangingisda sa karagatang bahagi ng Masinloc, Zambales. Ayon kay PIDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Calulot, kung ihahalin tulad ang packaging ng mga nasabat na shabu noon, lumalabas na mula sa Golden Triangle ang mga ito. Napagalamang ilan sa mga naturang illegal na droga ay may label sa packaging na frozen durian at tsaa. Yung mga nakuha ko kasing suspected shabu, iba-iba yung packaging ho niyan. Yung iba, nakapackage ho sila na frozen durian. Yung iba naman ho, tsaa. Base ho sa ating mga profile nung mga nasabat ko natin noon na mga shabu, yung packaging na ganyan po, maaaring manggaling po sa Golden Triangle area. Sa ngayon, ito na ang pinakamalaking halaga ng iligal na drogang nasamsam sa karagatang sakop ng bansa mula nang pumasok ang 2025. Ang Golden Area ay kilala bilang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng droga sa mundo. Partikular na ang heroin at methamphetamine.
Na-alarma naman ang grupong Ban Toxics PH sa mga toxic materials na ginagamit sa mga school supplies. Napanayam ng DZRH at radyo natin kay Tony Dizon, Ban Toxic Campaigner. Sinabi nitong kulang ang product information sa mga nabibiling school supplies kaya't hindi natitiyak ng mga mamimili kung ang lahat ng mga materyales na ginamit nito ay ligtas. Ayon kay Dizon, dalawang klaseng school supplies na kailangan o kanilang sinuri. At nakitaan din na mataas na content ng nakalalasong kemikal na tulad ng lead, isang neurotoxin na direktang nakapapinsala sa kalusugan ng mga bata. Nagsuri tayo dito sa ilan, nakapamili tayo at bahagi kasi talaga ito ng ating gawain para malaman natin kung magtataglay ba ng mga nakalalasong chemical itong mga produkto. Dalawa doon sa school supplies na ating sinuri ay napakatataas po ng lead content. Lead content? Nakita po natin ito doon sa dalawang klase ng school supply. Ito po ay mula doon sa kiddie bag at saka sa water container. Nako, pati yung water container. Madalas yung pang binibili ng mga bata. Giniti Dizon, dapat na ma-inspeksyon ng mga concerned agency upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaya nga po maaga natin ito isinapubliko, inanunsyo para po mahikayat natin yung ating mga regulatory agencies na magsagawa na po ng on-site inspection, test buy kung kakayanin, para po masuri kung ito bang mga ibinibentang mga school supplies dito po sa ating mga pampublikong pamilihan ay dumaan doon sa pagsusuri o regulatory standards na meron tayo. Oy, DTI, Department of Trade and Industry, bakit nga pala ngayon, nawala lang si Yusek Seni Maglaya, nawala si Yusek Bles Lantayona, wala na tayong naririnig sa DTI. May DTI pa ba? Meron, na-reappoint nga yung secretary. Sino ba secretary ng DTI? Wala ka na marinig ngayon eh. Magandang umaga, Pilipinas! DTI, Department of Tulog Industry. Huwag naman kayo yan. Department of Trade and Industry pa rin yan. Baka natutulog lang yung mga tao. Oy, mga LGU ha, bahagi din ng inyong responsibilidad na siguraduhin na ligtas ang mabibiling mga school supplies ng inyong pong mga constituents. Symbolic lamang ang honorary social worker title na iginawad ng DSWD kay Rose, ang babaeng naispatang lumabas mula sa Imbornal. Nilinaw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na walang nangyaring opisyal na conferment o paggagawad ng naturang titulo. Paliwanag ni Gatchalian, ang kanilang social worker ang nagbigay ng nasabing termino sa paniniwalang taglay ni Rose ang katangiang ng pagiging social worker. Batid ni Gatchalian na wala silang kapangyarihang magawad ng nabanggit na titulo. Buod pa sa katotohanan ng walang skill set si Rose dahil grade 2 lamang ang natapos nito. Nakitaan lamang niya nila ito ng malasakit, pagiging maawain at maalaga o may puso para sa iba, gaya ng mga social worker. Ang amin lang, kumbaga it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya, hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin, she has the making of a good social worker. Yan po ang tugon ni Secretary Gatchalian sa mga kumikustyon at nagsasabing unnecessary, unjustified ang paggagawad kay Rose ng honorary social worker title. Hindi ibibigay ng isahang bagsak ang 80,000 pesos na assistance kay Rose, ang babaeng nag-viral makaraang maispatang lumalabas mula sa Imbornal. Ito naman ang naging paglilinaw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa isang press briefing sa Malacanang kaugnay ng inabot na tulong ng ahensya sa naturang babae. Tiniyak ni Gatchalian na babantayan ng kanilang social workers ang pag-i-issue ng nasabing livelihood assistance at imo-monitor din ang magiging progreso ng sitwasyon ni Rose. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Ginit din ang kalihim na hindi special ang kaso ni Rose dahil marami niya ang nabibigyan ng tulong ng kanilang ahensya.
Panawagan naman ni Gatchalian sa publiko itigil ng pangungutya at pamumuntirya kay Rose dahil hindi naman na niya nito hiningi ang 80,000 at hindi rin ito sinasadyang pumasok sa imbernal para lamang makatanggap ng tulong. O doon ho sa mga naglalabas ng mga memes ng kung ano-ano tigilan na natin Hindi naman ho makakatulong yan para ubusan ang gumandang kabuhayan ng mga Pilipino. At utang na loob Huwag nyo nang pahirapan yung DPWs. DPWs tuloy ngayon, nahihirapang lagyan ng sarayong mga imburnal. Baka mamaya delikado ho yan. Huwag ho kayong manirahan sa loob po ng imburnal dahil baka lalo ho madisgrasya yung inyo pong buhay. Kasi ngayon daw, lalabas ka lang ng imburnal, may 80,000 kayo. Huwag ganoon. Sumasalamin lang po yan na marami ho sa ating mga kababayan ang talagang nagdarahop. Nangangailangan po talaga ng ayuda. Pero alam niyo, ang isang magandang ibalik na programa at palakasin yung Balik Probinsya program. Diba? Although, pagdating ho nila ng probinsya, kinakailangan din naman ng matinding ayuda. Diba? Baka po pwedeng yun ho ang isa sa mga palakasin na programa, diba? Bigyan natin sila ng pagkakataong makabalik sa mga probinsya bago pa man magsimula ang klase. Sino ba naman gugustuhin bumunta dito, lumuwas ng Maynila para lamang matulog sa lansangan? Kung may matutuluyan naman sila at maayos na kabuhayan doon po sa mga lalawigan. Kaya lang, lalong-lalo doon sa mga complex zone area, dati wala na halos nanggugulong mga mga NPA di ba? Kung yun ho may babalik ho natin, mapapalakas natin yung pong ang tawag dito, programa ng pagbabalik ng ating mga kababayan sa mga probinsya. Palagay ko mas gugustuhin nilang manatili sa kanilang mga lalawigan sa halip na makipagsapalaran dito po sa Metro Manila. Intindihin ho natin sila, iba kasi totoo, parang kuminsan ayaw mo magbigay ng tulong doon ho sa mga namamalimos. Kasi hindi mo naman alam sino ba talaga, ito ba, alaga ba ito ng sindikato? Di ba? Ako, ilang beses na ako nadali dito sa may harap ng studio. May kapatid, pahingi ng tulong, uuwi ako. Walang iya. Lahat pala nilalapit, nakakala ko. Di ba? Pero mas walang hiya naman yung mga scammer na nambubuisit ho ng ating mga credit card. Takin nyo, kahapon naubos yung oras ko sa pagpunta sa bangko para lamang ayusin yung kasi alam nga naman bayaran mo yung pagkalaki-laki na charge doon sa card mo. Napunta ako ng Dublin, Ireland. At doon daw ako namili. Utang na loob buhay talaga. Perwisyo to mga scammer na to. Lord, yan ang kunin ho ninyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may tinatawa na lang natin pero talaga ho nakakabwisit na itong mga hacker na ito kung pwede lang, sino ba pwede nating tawagang magkukulang malo? Ipakulam itong mga buwisit na to. Delivery truck na may kargang construction material na tumba sa highway ng San Joaquin, Iloilo. Detalye na balita mula kay Aine Grace Bravo, Aris 39. May ngaga, Aine Grace. Tumagilid at natumbang delivery truck na puno ng construction materials habang tinatahak ang highway sa Barangay Lopez Vito, bayan ng San Joaquin, Iloilo. Ayon kay Police Staff Sergeant Bricio Gavilanguso, investigador ng San Joaquin Municipal Police Station, namatay ang makina ng truck habang nasa paahon na bahagi ng kalsada kaya umatras ito hanggang sa natumba. Kumalat sa kalsada ang mga kargang paint thinner, pinta at iba pang materials. Hindi naman nasugatan ng driver at 2 pahinante. Galing sa Iloilo City ang truck at papunta sa probinsya ng Antique upang mag-deliver ng mga construction materials. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si RH39, Annie Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Annie Grace. Samantala, tinek ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, patuloy nilang susuportahan ang mga infrastructure project ng Armed Forces of the Philippines upang matulungan itong makayanan ang mga umuusbong pang mga hamon sa kanilang hanay. Pangako ito ni PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco matapos ng pangunahan ng Traditional Rites of Passage Ceremony ng Philippine Army Officer Candidate School sa Camp O'Donnell.
Sa mensahe ni Tenko, pinuri nito ang Officer Candidate Corps sa kanilang dedikasyon at sakripisyo paglalayong makapaglingkod sa bayan. Binigyan din pa ng opisyal ang kahalagahan ng pamumuhunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Para kay Chairman Tenco, ang pamumuhunan sa Armed Forces of the Philippines ay pamumuhunan para sa kapayapaan, demokrasya at pambansang katatagan. Kabilang sa suporta ng PAGCOR sa mga uniform personnel ay pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom, mga ospital, barracks, pabahay, mga programang makatutulong sa mga sundalo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Naaalarma naman si Senator Bongo sa paglobo ng kaso ng depression sa mga kabataang Pilipino, kaya't nananawagan ito ng mas malakas na mental health intervention, lalong-lalo na sa mga paaralan at grassroots level. Kasunod ito na isang bagong mag-aaral naman na nagpakita ng kaso ng depression sa mga kabataan at sinasabing ito ay higit na sa doble sa nakalipas na 8 taon. Ang tinutukoy ni Senator Go ay ang bagong peer-reviewed study na inilathala ng Cambridge PRISM, Global Mental Health ng Cambridge University Press, kung saan natuklasan ang pagkalat ng moderate to severe depressive symptom sa mga kabataang Pinoy na may edad na 15 hanggang 24 ay tumaas ng mula 9.6% na noong 2013, ngayon daw po ay 20.9% noong naitala ito noong 2021. Ibinabala sa pag-aaral na ang trend ay hindi lamang sumasalalim sa lumalalang krisis sa kalusugan ng isip, kundi nagdudulot din ng malubha at pangmatagalang panganib sa well-being at youth development. Pinuna ng mga researchers na ang pagtaas ng kaso ng depression ay nangyari noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Senator Go, hindi dapat maliwalain ang mental health ng mga kabataan at sa dami ng personal na hamon sa kanilang buhay, kailangan nila ng kaagapay na handang makinig at tumulong. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay mamaya nga pala ha, makakausap natin yung ating winner ng mahiwagang tunog. Si Sue Ramirez at Dominic Roque. Uy, nag-uusapang kasal na daw? Yan ay babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sobrang saya ngayon ng love life ng aktres na si Sue Ramirez at open naman sila sa relasyon nila ni Dominic Roque. At ang maganda pa rito ay tanggap si Dominic ng pamilya ni Sue. Pero tinanong namin sa nakaraang premiere night ng pelikula ni Sue na Lasting Moments kung pinag-uusapan ni ba nila ang kasal. Heto ang pahayag ni Sue Ramirez. Well, hindi pa namin ino-open yung topic na yun. Though hindi rin naman siya closed topic. Kasi parang nasa iba. Pwede naman namin pag-usapan. But we really don't put the pressure on each other. Parang ngayon, tingnan natin kung okay ba talaga. And if it's not, then we can remain friends. It's not the di ba? Hindi siya, parang we're mature enough to realize if it's not for you, it's not for you. But Iyan ang pahayag ni Sue Ramirez na napaka-cool lang kung paano niya i-handle ang kanyang relasyon sa kay Dominic Roque. At ang sabi pa ng aktres ay wala raw siyang bad blood sa mga ex-boyfriends niya. At kung sakaling magsalubong pa raw sila ni Bea Alonzo, ang dating girlfriend ni Dominic Roque, ang sa tingin niya ay okay naman daw sila at wala raw problema kung sakaling magkasama sila sa isang project. Mukhang masaya naman ngayon si Bea sa kasalukuyan niyang rumored boyfriend, ang bilyonaryong CEO ng Pure Gold na si Mr. Vincent Co. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Mapi ko talaga, bilyonaryo eh. Ay, teka, speaking of gold, tumaas ng halos 30% ang presyo ng ginto ngayong taon matapos na tumaas ang presyo nito ng mahigit na 25% kung ikukumpara noong 2024. Sinabi ni George Milling Stanley, Chief Gold Strategies for Street Global Advisors, patuloy na tumataas ang value ng ginto sa buong mundo sa kabila ng mataas na inflation, geopolitics at tariff turmoil. Itinuturong din ni Milling Stanley bilang safe haven ang ginto para sa mga investors sa kabila ng geopolitical turbulence at geopolitical turmoil.
Matatanda ang nagbenta ang Pilipinas ng gold reserves noong nakarang taon. Bagay na dinipensahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas at nilinaw na walang pisikal na ginto na inalis sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil nananatili pa rin ang karamihan nito sa Bank of England na may kaakibat na storage fee. Pero yun pa rin ho ang realidad. Nagbenta ho tayo ng ating gold reserve. Alam ba ninyo na dito sa Pilipinas, isang ounce ng ng ginto ang mahal ngayon. Kaya kung kayo hoy may mga gintong alahas diyan, ingat-ingatan niyo yan at patuloy hong tataas ang value niyan. Benguet Provincial Health Office pinabulaan ang report na may kaso na ng monkeypox sa La Trinidad, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na Imbag na Bigat. Romy? Nawawala si Romy. Ay mga mamis, o pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ba ang inyong noo kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easier worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maratinaw Bay sa Eastern Samar muling isinailalim sa local red tide advisory ng BIPAR. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Matarinaw Bay sa Eastern Samar muling isinailalim sa local red tide warning ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ang sinabi ni BIPAR Regional Director Dominador Maputol. Ayon kay Director Maputol, ito ay hinggil sa pagiging positibo sa Pyrodimium bahaminsi, ang filtered seawater sample na kinulikta sa naturang karagatan. Ang Matarinaw Bay sa Eastern Samar sa kapkaragatan ng General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido. Kaugnay nito, pinag-iingat ng BIPAR mga residente para maiwasan ang peligro sa red tide, pinayuhan na hindi lang muna manguha na mga shellfish at mga alamang na galing sa naturang karagatan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigan salamat Jimmy Angay-Angay. Patay naman ang isang 5 taong gulang na batang babae matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish o dikya sa isang beach resort sa Buenavista, Quezon. Sa ulat, naliligo sa dagat ang bata kasama ang tiyahin nito ng madikitan na nakamamatay na dikya sa kanyang braso at kamay. Binigyan ng paunang lunas ang bata pero binawian din siya ng buhay. Dahil dito muling nagpaalala ang mga otoridad, mag-iingat at maging alerto kapag naliligo sa dagat, lalong-lalo na pagka may nakikita ho kayong mga dikya. Dati dikya nagkukos lang ng brownout, yung mga jellyfish, di ba? Dito rin yung sa may Pangasinan. Ngayon, pangalawa na ito, meron na rin unang kaso ng alam ko sa Zamboanga. May pagadian yata yun, ibinireport ni Waway Bilen, na may namatay na rin ho sa dikya. Mga bata kasi naliligo na hindi nila alam, may maraming dikya doon sa lugar. Ayun, dikitan. Ang alam ko dyan, suka, di ba? Bubuhusan mo lang ng suka. Pagka walang suka, pwede nang ihi. Pwedeng wiwi, di ba? Para matanggal yung Pero kinakailangan pa rin talaga gamutin dahil yung sting niya kuminsan nagdudulot po ng tawag dito, allergic reaction. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan muna natin ang La Trinidad, Benguet. Nandun pa rin si Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, na Imbag na Bigat. Pinabulanan ng Benguet Provincial Health Office ang report na may kaso umano ng monkeypox sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Dr. Melia Razon Dulay, Provincial Health Officer, walang kumpirmado o suspected monkeypox cases mula sa kabisera ng La Trinidad. Nilinaw niya na ang taong nakapita ng karamdaman ay hindi residente sa Benguet na sadya nagtungo sa isang health facility sa La Trinidad para humingi ng health care. Ang naturang kaso ay kasalukuyang isinasailalim sa evaluation at nakabinbin pa ang test result nito. Ang pasyente ay inaalagaan at may mga taglay na health conditions na minamanage naman ng health facility. Sa ngayon ay may nag-iisang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Mangkayan, Benguet na gumaling na at nakumpleto na rin ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng naturang pasyente. Romy? Ito si RH41. Yes.
Taga saan yung lalaki kung hindi taga La Trinidad? Hindi sinabi ng health office ng Benguet. Hindi, at least para matukoy, para mapabilis yung contact tracing, di ba? Pero just the same, nasa health facility siya at hinihintay na lamang yung resulta ng kanyang lab test at ayon sa kanila ay namamanis naman ng health facility ang kondisyon ng naturang individual. Kamustang ngayon, Baguio? Malamig? Malamig. Panay ang ulan paghapon. Ganun. Pero pwedeng daanan ng Kinon. Doon sa mga pakyat. Kinon, okay naman. Yung Kinon. Yung kanto, kasi ginagawa yung bahagi dyan, yung may ginagawang construction dyan para ayusin yung portion dyan. Pero ilang metro lamang yan. Pero natatagalan kasi medyo malalim yung area na bumagsak nung mga nakalipas na panahon. So, ang ano pa rin, although possible siya, pinakamainan pa rin dumaan ng Marcos Highway. Marcos Highway. Pero ang daming dumadaan pa rin sa Quezon kasi kumpara doon sa may Marcos Highway. Mas mabilis. From Rosario to Baguio kasi 35 minutes lang. 35 minutes lang. Yung pag Marcos Highway to Baguio, usually mga higit 1 hour ang diferensya. Tapos matraffic din naman. Di ba? Matraffic pa pag umakyat kasi may mga truck. Sige. Ingat ha. Pero wala na problema yung yung gulay, bentahan ng karot. Okay na? Ay, oo. Medyo naayos na eh. Naayos na. Panay ang bantay ngayon ng Department of Agriculture, At na hindi na magtapon yung mga kababayan po natin, mga magsasaka. At saka masipag si Jonathan dyan. Binabalita ka ni Jonathan Llanes. Alam mo naman yung bata mo. Masipag yan, ha? Okay. Salamat, Romy. So yan muna latest na update sa lalabigan ng Benguet. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Just Gina, Romy, samantala, malakas daw po ang buhos ng ulan ngayon dito po sa lungsod ng Manila. May report si Sherwin Alvaro, RH6 Sherwin. Yes, Angelo, mabilis na bumagsak ang makapal na ulan sa bahagi ng Maynila. Ngayong umagang ito, dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard, ay ilang mga motorcycle rider ang gumilid sa mga lilim ng mga puno ng kahabaan itong Rojas Boulevard para sumilong at magsuot ng kapote dahil biglang bumagsak yung malakas na ulan sa bahagi ito ng Maynila. At pagpasok naman sa may bahagi nitong Arten ay balaad din yung katitila lamang na malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, ang Metro Manila ay makakaranas sa mga pabugso-bugso mga pagulan dala ng umiiral na itong tinatawag na southwest monsoon sa kabuuan itong Luzon, habang umiiral naman ang intertropical convergence zone sa katimugan ng Mindanao. Sa Pag-asa, makakaranas sa mga bahagya, mga kaulapan at bigla ang pagbuhos ng ulan dala nga ng itong umiiral na weather system dito sa Metro Manila at pinapayuhan ng marami na maging maingat sa pagmamaneho dahil magiging madulas ang kalsada ngayong umagang ito. Sherwin. These are H News. Yes, Angelo. Akala ko taga-Pag-asa ka eh. Manghuhuli ka lang eh. Manghuhuli ka lang ng bibigyan mo ng pera, ha? Inagawan mo na ng papel yung ating mga weather forecaster. Yung kahabaan itong Arten, makikita mo na wala pa namang mga pagbahatay na daanan, pero yung laki at yung bigat ng buhos ng ulan medyo may kalakasan ngayon. Ay, kanina pa yan. Kanina pa yan, papasok ako, ganyan na yun. Kanina pa yan, papunta ako dito sa studio, ganyan nakalakas. Ingat ha. Batay nga doon sa batay kasi doon sa 2 a.m. na sinopsis ng Pag-asa. Yun nga yung makaka-apekto sa Metro Manila at sa kabuuan ng Luzon. Itong umiiral na southwest monsoon o yung hanging habagat dahil habagat season na. So, magiging maulan ng araw na ito ay sa Pag-asa. Yan ang DZRH News, RH6 Sherwin Batalsaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Feedback naman mula po sa Kidapawan City. Malakas din daw po ang ulan doon, malakas ang ulan. Teka ha, sino pa itong nag-feedback dito sa atin na malakas ang ulan?
Mainit sa Las Vegas. Sabi ni Ma'am Evan. Ma'am Evan lang na Las Vegas. Magandang umaga po sa inyo. Hot weather daw sila ngayon doon. At magandang umaga din sa mga suki natin sa Alberta, Canada. Magandang umaga ho sa inyo. Ayan. Maulan ho doon sa mga lugar na binabanggit ni Sherwin kanina, natatamaan ho ng mga pagulan. Magandang umaga din po sa mga taga Nueva Ecija, sa mga taga Santiago City na imbang na bigat. At yan ho sa Taguig. Mga taga Taguig, kumusta na ho kayo? Feedbackan nyo nga kami rito, nung lagay ng panahon dyan sa mga lugar ninyo, nang sa gayon ay ma-alerto din natin ang ating mga kababayan na posibleng dumaan dyan po sa inyong kinaroroonan. Maganda umaga, Pilipinas! Lagi din po magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin. Proteksyon ng pamilya laban ho sa iba't ibang uri ho ng mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-asawa at isang dating barangay tanod timbog sa drug bypass operation. Mahigit sa 117,000 pesos na illegal na drugs ang nakumpiska sa Bukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Aris 37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Timbog sa kinasang drug bypass operation ang isang mag-asawa na may 4 na anak at isang dating barangay tanod sa barangay Salyan, Abukay, Bataan. Sa ulat ni Abukay Chief Police Major Gerald Jan Bautista, ikinasa ang drug operation laban sa mga suspect alas 5:30 ng hapon kahapon. Kinilala ang mga ito sa alias na Paul, 44 anyos, at alias Ashley, 29 anyos, mag-asawa, at alias Ramji, dating barangay tanod. Inaresto ang mga ito matapos magpositibo ang operasyon nang makabili ang tumayong pusher buyer sa halagang 1,000 piso sa mga suspect ng droga. Nakuha pa sa kanila ang 17.25 gramo na shabu na nagkakalaga ito sa kabuuan na 117,600 pesos. Nabatid na si alias Paul ay sinilbihan noon ng search warrant ng PNP Abukay sa kanyang tahanan dahil umano sa pag-iingat nito ng illegal na baril. Subalit nakatunog ito at nakatakas sa gitna ng operasyon. Ang mga nadakip ay nasa kustodiya na ngayon ng Abukay PNP at inihanda na sa kanila ang isasampang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Mayapaaba kay Kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, baka kayo ay nagbabalak pumunta ng Metro Manila sa June 12. Libre ang sakay sa LRT2 sa June 12. Ito yung bilang selebrasyon ng ika-127 araw ng kalayaan sa bansa. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at ibabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon ng LRT2. Idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong June 12, 1898 sa paglalahad ng watawat ng bansa sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, eto muna yung ating maswerteng nakadali ng 7,000 mula sa Paniki, Tarlac, si Angelina Palarca. Ma'am Angelina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo. Ay, ba't parang pauso kayo? Mainit ho ba dyan o malamig? Malamig po kasi. Malamig? Mulan? Umuulan dyan ngayon? Medyo muulan po. Okay, oo. Bakit? Ang Paniki, Tarlac, saan ba banda? Nasa gitna ba ng ano yan? Angeles at saka ng Tarlac? Saan banda siya? Hindi po. Saan siya banda? Paano na po? Malapit po sa Pangasinan. Malapit na sa Pangasinan. Tarlac po, tapos Pangasinan na. Sa north po. Opo. Anong kasunod na bayan nyo ng Paniki sa Pangasinan? Paniki po, Mungkada po.
Mungkada. Matagal pa po, pero pag susunod na po, mga Rosales na po, ganyan. Malapit na kayo sa Carmen Rosales. Opo, ganun po. Okay. O siya, sige, congratulations. Magkano nakarating sa inyo? 7,000. 7,000 alang tax, ha? Yan. Opo. Congratulations. First time nyo manalo? Thank you po. First time nyo manalo? First time mo manalo? Opo, first time po. Pero dati ka na sumasagot? Opo, dati na po sumasagot. Nag-aaral pa si Angelina? Ay, hindi po. Hindi na po. Actually, nag-work na po. Nag-work. Anong work mo ngayon? Dati po nag-work ako. Kaso, nung nag-stop po ako, nung nag-alaga na po sa mother ko. Nag-aalaga. Bakit? Anong mother mo? May sakit? May sakit po siya kasi hindi bedridden po. Ay, bedridden? Kasi wala naman na po siya tumanaw na po siya. Okay. Oo. So, ano ka? Pero may pamilya ka? May ano? Wala po. Single? Hanapang tang boyfriend? Si Het, pakilala natin. Marami kaming binata rito. Oo, si Will, binata rin yan. Oo. Si Sherwin, binata rin yan. Oo. Sige, ingat Angelina, ha? Okay, ang aga mo naman gumising. Kaaga mo talaga gumising. Nasanay na lang pong gumising. Nasanay na lang. Po kasi nasanay. Siya. Sige, ingat. Maraming salamat, ha? Thank you for joining. Magandang umaga. Si Angelina Palarca. Ang winner po ng ating mahiwagang tunog, siya po'y taga-Paniki, Tarlac. Ang sagot lang doon, nabigay ko na kahapon, di ba? Emergency light na ipinatong sa portable emergency light na ipinatong sa foldable naman na hagdanan. Ayan. Yung steel chair, yung ginagamit. Kaya nga sabi ko, ginagamit sa pagtatanan eh. Maganda umaga, Pilipinas! No, na ginagamit ng mga nagtatanan panahon nila Ray Taladro, kawayan, di ba? Hagdang kawayan. Ngayon social na eh. Yung modern na rin. Dahil ba? Anong tanan-tanan? Libi na nga uso ngayon eh. Kayo talaga Matapos ang kanyang makasaysayang panalo sa nakaraang May 12 midterm elections, balik agad ang marathon hearings ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Bongo. Sa pagdinig kahapon, sinabihan ni Senator Go ang Department of Health at iba pang concerned agencies na gamitin ng pondo para sa kalusugan ng mga mahihirap dahil ito ay galing sa kanilang sariling bulsa. Ayon kay Senator Go, ngayon tapos ng eleksyon, hindi dapat na mahaluan ng politika ang pagsaserbisyo sa taong bayan at ibalik sa kanilang pondo sa pamamagitan ng maayos na medical benefits. Inungkat din ng senador ang pangamba ng ilang mga pasyente sa mga ospital hinggil sa medical assistance na ipinapangako ng mga pinangako noon ng mga natalong politiko na ngayon ay nagkakaroon ng delay sa pagre-release ng medical assistance. Kaya muling nanawagan si Senator Go sa Department of Health, huwag hayaang mahaluan ng politika ang pondo para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kailangan ba bang matapos ang eleksyon bago sila mabayaran? Bakit kailangan haluan ng politika ang pagtulong sa ating mga kababayan? Paalala ko lang po sa DOH na wag po gamitin ang medical assistance sa politika. Dahil karapatan po yan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay magandang umaga po sa mga magsasaka natin dyan sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga kay Dr. Helen Tan na naghakot ho ng mga planting material ng kakao galing Davao para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Yan po ang brand ng tsokolate ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya ang tangerine chocolate dahil bukod sa ito'y pinagpaguran ng kanyang mga kababayang magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, ito rin po ay 100% gawang atin. Kaya pinagmamalaki niya at dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas!
Kontento ang Pangulong Bongbong Marcos sa nakitang pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 matapos na personal na inspeksyonin ang paliparan. Napatunayan din ng Presidente ang mga naririnig niyang noong Kapaskuhan na may mga pagbabago sa NAIA kaya't personal niya itong tiningnan. Kabilang sa mga nilibot ng Presidente ang Immigration Area, OFW Immigration Annex, ang OFW Launch at ang OFW Rest Area, Transportation Network Vehicle Service Area at yung Arrival Curbside Area. Ayon sa Pangulo, marami na ngang pagbabago sa paliparan at gumaganda na ang mga nakalaang lugar para sa mga OFW. Samantala, tiniyak naman ni NAIA Infrastructure Corporation Chairman Ramon Ang magpapatuloy ang expansion at mga pagbabago sa paliparan para sa maayos na pangangasiwa ng mas maraming pasahero, mas maraming biyahero at mas maraming turista. Congratulations kay Secretary Vince Dizon. Ano ha? At least merong mangilan-ilang cabinet member ho ang Pangulo na talagang nagpapakita ho ng performance. Ano ha? May mga pwede pa bang katulad na Vince Dizon na mailalagay natin sa iba pang mga tanggapan ng gobyerno? Sayang doon sa Balasahan sana diba, humanap na ng ganyang kagaling ho ang Pangulo para mapanumbalik ho ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Lalong-lalo na doon sa mga underperforming na mga ahensya ng gobyerno. Magpapatupad na ng facial recognition technology sa Ninoy Aquino International Airport sa loob ng 6 na buwan. Ito naman ay binida ng Pangulong Bongbong Marcos para mas maging maginhawa ang proseso ng pagbibiyahe sa international at lokal na mga pasahero. Ayon sa Pangulo, sinusubukan na ng gobyerno na mapabilis at mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga OFW kundi ng mga turista sa bansa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Hoy, hindi papatay ang Mindanao Railway System Project. Ito naman ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pagharap niya kay Senator Bato de la Rosa sa Commission on Appointments. Ayon kay Dizon, nagkaproblema lamang ang pondo ng proyekto na popondohan dapat ng China. Dahil dito naghahanap na ang pamahalaan ng mga foreign donor para pondohan at ipagpatuloy ang nasabing proyekto. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng piso kontra dolyar at lalakas pa sa 54 pesos per dollar sa unang quarter ng 2026. Yan po ay pagtaya ng Japanese bank na MUFG Bank. Dulot ito ng pagbagal ng inflation, mas maluwag na polisiya ng mga bangko, partikular na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at pagpapabuti sa sentimiento ng mga investor. Samantala, inaasahan na mga abot ng 55 pesos per dollar ang magiging palitan sa second quarter ng 2026. Maganda umaga, Pilipinas! Bangkay na babae nakitang lulutang-lutang sa isang creek sa Tayug, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pardo, RH38. Masantos siya kabasan at Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Masantos sa kabosan, Kuyang Angel. Dumulog sa empila ng Tayug Police Station ang isang John Mark Vargas 39 anyos residente ng Barangay Legazpi, Tayug upang i-report ang palutang-lutang na bangkay sa creek sa kanilang lugar. Agad nagpadala ng kanyang mga investigador si OIC Chief of Police Lieutenant Clarence Cabocos at nabatid na ang bangkay ay isang babae na nakasuot lamang ng maong pantalon, walang damit pang itaas. Hindi naman kinakitaan ng sugat sa katawan, kaya nakatakda itong ipasailalim sa autopsiya para mabatid ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang anumang nakitang pagkakakilanlan sa biktima na pansamantalang nakalagak ngayon sa isang purinarya sa bayan ng Tayug. Nananawagan si Police Lieutenant Cabocos sa sino man na nawawala ng kapamilyang babae na may edad na 30 to 35 years old, katamtaman ng pangangatawan at may taas na humigit kumulang 5'2", na makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan upang kilalanin ang nasabing bangkay. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ito feedback ni Arnold Reyes, dyan daw po sa Ilagan, Isabela, the sun is shining. Salamat, congratulations. May bago pa bang mahiwagang tunog? Monday ho, Monday. Ohayo ko sa sa ating mga suki dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa mga taga Tarlac City.
Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan o commander ng ating immune system at responsable sa pagtataboy ng mga toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong po ito para ma-achieve natin magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, may mga gusto kayong maliwanagan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay doon para magbigay ng mga rekomendasyon o payo sa inyong mga nararamdaman sa kalusugan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joanne's Pharmacy, Amesco Drug, Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay hala, mag-ina, inatake ng mga bubuyog. Hindi siguro bubuyog ito, baka pukyutan. Kaya alam, patay daw yung bata. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Roger Bao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, trahedya ang sinapit ng isang mag-ina matapos silang atakihin na maputiukan habang napapahinga sa kanilang kubo sa bundok ng Barangay Patimanyo, Bataan, Davao de Oro noong nagdaang mga araw. Batay sa salaysay ni Emmanuel Cañas, ama ng biktima, nagtungo sila sa kanilang bukirin upang bisitahin ang taniman habang siya abala sa pagtanggal ng damo. Nagpapahinga naman ang kanyang asawa at 17 anyos na anak na babae sa loob ng kubo. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang umatake ang mga putiukan. Inakala ni Cañas na ligtas ang kanyang mag-ina dahil nasa loob ito ng kubo. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang sigaw ng kanyang misis na humihingi ng tulong habang kinakaladkad ang kanyang anak. Ayon sa kanya, puno ng putiukan ang ulo ng kanyang anak. Nang kanyang makita, agad namang tinakpan ng kanyang asawa ang kanyang sariling ulo ng jacket kaya hindi ito gaano nasugatan. Agad silang isinugod sa pinakamalapit na paggamutan, subalit idineklara na dead on arrival ang dalagita. Samantala na-admit naman sa ospital ang mag-asawa para sa karampatang lunas. Napag-alaman din na ang nasawing dalagita na may espesyal na pangangailangan kaya palagi itong isinasama ng mga magulang upang mabantayan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nakakamatay ho talaga yung pag-atake ng pukyutan. Pero hindi ito yung honeybee. May isang klase, yung actually kamag-anak ng wasp yun . Yung namamahay sa mga gilid-gilid, tumatay yung balahibo ko . Kasi nadali na rin ako yan sa farm namin dati. May ano pa ako dito, may peklat pa ako dito, tsaka sa may bandang leeg. Ang tindi niyan, pagka talagang lalagnating ka. Kalabaw nga namamatay . Pagka natapakan na limbawa yung bahay nila, natake yung kalabaw, naku, kawawa kalabaw. Oo, kayang patayin ng kalabaw. Nung kagat ng putakte. Oo, hindi yung pukyutan. Iba na yung, di ba? Yung putakte. Ang lupit no. Tsaka ilang araw ka lalagnatin. Kahit na hindi ka marunong sumisid, talaga sumisid ako sa tubig . Oo, paglilitaw ko gano'n, may kagat-kagat na akong tilapia. Joke. Pero hindi, seryoso nakamamatay ho yan, kaya dapat ho talaga ingatan ho natin, Oo, lalong-lalo na ngayon, hindi naman sila nagpo-produce ng honey. Hindi nagpo-produce yan. Oo, namamahay sa mga gilid-gilid, lalo na sa mga ilalim ho ng mga bato. Okay, nakikita ho niyo yung nakasabit na gano'n, namamahay na parang mga tuyong dahon. O yan yun. O, putakti yan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa Anaw Tarlac din daw ho, maganda ang lagay ng panahon Ligtas na sa balasahan ang mahigit sa 20 miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos marang hindi niya tanggapin ang kanilang courtesy resignation. Kabilang sa mga opisyal na mananatili sa kanilang pwesto, sina Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr.,
Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Education Secretary Sani Angara, TESDA Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdaka, Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na ngayon po ay nasa biyahe na naman. Nasa Switzerland yata, tutuloy ng Europa. Pangilang biyahe na kaya ito ni Secretary Gatchalian? Secretary Gatchalian, ni Secretary Solidum, ha? Hindi niya naman maririnig na binabanggit natin bumibiyahe siya ngayon eh. Nasa iba yung dagat eh. Tutuloy pa yata ng Europa eh. Magkano? 1.2 million. Baka naman importante yung biyahe. Hindi na ito may kinalaman sa bonsai. Pantakin po ninyo, pati isang bonsai exhibition sa ibang bansa pupuntahan. Ano kinalaman ng DOST doon? Sabi ng iba, pag-inggit, pikit. Oy, pera ho ng taong bayan yung kanilang winawalda sa kanilang mga biyaheng walang katuturan, ha? Tourism Secretary Cristina Prasco, DICT Secretary Henry Ruel Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, Public Works Secretary Manuel Bunuan, Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, MMD Chairman Romando Artes, Minda Chair Leo Tesoro Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concern Secretary Antonio Ciriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., Customs Commissioner Benvenido Rubio, Treasurer of the Philippines Sharon Almanza, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Samantala, tinanggap naman ng Malacanang ang court's resignation ni Menardo Sabili, Chairperson at CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor, Terence Calatrava, Presidential Assistant for Visayas, Almarim Tila, Presidential Assistant on Muslim Affairs, at Menardo Espinelli, Presidential Advisor for Special Concerns. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi naman pala balasahan eh. Reappointment lang, ayan ha. Ay, nakakawawa naman, oo. Pero at least, di ba, si Commissioner Lumagi ng BIR, nire-appoint ng Pangulo kahit na consistent ito na hindi nakaka-goal. Pero binibida niya, for the past 20 years, ngayon lamang naka-goal ang BIR. Sabi ni Commissioner Kim Inares, ha? Ano? Lalakay sinabi. Ngayon lang pala nakagol for the past 20 years. Ha? Ang BIR finally nakagol sa ilalim ng pumuhuno ni Commissioner Lumagi. Mismo mga taga BIR nagsasabing, kailan kami nakagol? Yung wala, pinilit na ibaba yung kanilang target, para lang masabi na nakagol ho sila. Anyway, may tiwala ho ang Pangulo sa kanila. Di good luck sa ating mga taxpayers, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Expected na. Ito naging payag ng Teachers Dignity Coalition Chair na si Benjo Basas kasunod ng muling pagtatalaga kay Secretary Sani Angara bilang kalihim ng DepEd. Ayon kay Basas, umaasa silang magpapatuloy naman ang bukas na pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga guro sa ilalim ng liderato ni Secretary Angara. Umaasa rin si Basas na matututukan ang mga problema sa edukasyon gaya ng batayang antas at ang kalagayan ng mga classroom at mga paaralan. Iginit ni Basas na may formal na kahilingan na sila hinggil sa usapin na nakabimbin sa DepEd gaya ng working hours, curriculum revision, appointment ng mga principal, kalagayan ng mga head teacher, promotion system, classroom shortage at marami pang iba. Positibo naman ang TDC Chair na matutuloy ang pakikipagdialogo nila kay Angara bago ang pagbubukas ng klase ngayong mananatili ito bilang kalihim ng DepEd. Dalawang driver na motorsiklo dead on arrival sa salpukan ng kanilang minamanehong sasakyan sa National Highway ng Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Patay sa salpukan ng motorsiklo ang dalawang driver at sugatan ang kanilang mga angkas. Nangyari ang aksidente sa National Highway ng Masing, Barangay Dangkalan, Bubuon, alas 7 ng gabi kahapon.
Ang mga nasabing driver ay isang 21 taong gulang na nagtatrabaho bilang isang sales lady, residente ng Jose Abad Santos, Catarman, may angkas na isa ring babae na kapwa niya sales lady at isang 48 taong gulang na driver na residente ng Barangay Lagundi, Ali Norte, Samar. Dalawa naman ang angkas ito, isang 45 taong gulang na laborer, residente ng Barangay Libas, Lavisares at isang 54 taong gulang na babae. Ayon sa report ng PNP, magkahiwalay ang direksyon ng dalawang motorsiklo. Ang 48 taong gulang na driver ay mabilis sa pagpapatakbo ng motorsiklo. Sa sobrang bilis, lumihis ito sa kanyang linya at nasa pool ang kasalubong ng motorsiklo na minamaniyon na nasabing sales lady. Tumama ang mga ito kasama ang kanilang mga angkas sa isang pavement. Ngunit ayon sa report ng PNP, ang dalawang driver parehong diniklara na dead on arrival ng doktor. Samantala, mga sugat sa katawan naman ang natamo ng mga angkas at parehong nasira ang dalawang sasakyan dahil sa lakas ng impact kung saan head-on ang salpukan. Nasa ospital ngayon ng Northern Samar Provincial Hospital ang mga sugatan at nasa kustodiya naman ng Bubon Municipal Police Station ang dalawang motorsiklo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas. At magandang umaga din sa mga taga Honolulu, Hawaii. Kumusta na po kayo dyan, ha? Nagadote Ilocano dito, At para sa mga kababayan nating pambalik ng Pilipinas, naghahanap ng magandang investment opportunity. Aba, ito po yung inaalok sa atin ng Westchester Realty, Yung mga proyekto nilang Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Yan na pong pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with the easiest term. Aba, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. At ano pang iniintay po ninyo, With 20,000 pesos all in down payment, pwede na kayo maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang mga township na yan ay napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob din po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, palengke, pasimbahan, mga grocery stores, pati munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangang pagkalayo-layo pa para sa mga transaksyon at mga obligasyon na kinakailangan po ninyong gampanan sa araw-araw. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Habang iniintay ho natin ng pag-asa, kasi nga po medyo may kalakasan ho yung pagulan na ating pong nararamdaman sa mga oras na ito sa maraming bahagi po ng Luzon at mga kalapit probinsya. Pag-usapan muna natin ang senescence. At ang dalubhasa pagdating dyan ay isa ho sa mga bossing ng Tioxis Health Ventures. Si Mr. Brian Posadas. Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Kamusta ka na? Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa DZRH. Mabuti naman. Ayan. Ang senescence o pagtanda o pag sa prutas kasi may isang halaman may senescence din ang biological process ho yan. Paggulang ng halaman may kinalaman pala ang postbiotic. Ngayon,
Isa din ho sa mga epekto ng siyempre pagtanda natin, 'di ba? Hindi lamang kung sa halaman nagwi-wither ang dahon. Sa tao naman, nagwi-wither din ang mga bagay na ayaw nating mag-wither. Yan. Tapos sasabihin ng iba, wither na lang yan. Naglulupaypay. Ayan, ha. So, bakit? May pag-aaral ho. Teka muna, paliwanag muna ni Sir Brian. Paano nakarating yung pag-aaral nila sa senescensa? Brian. Yan. Okay, Kong Angel. So, bali yung natin, no, yung active ingredient, si Lactococcus lactis strain plasma, that specific strain, there was a study na ginawa, it was also published in Elsevier, ng effect niya sa senescence. So, kagaya nung siguro mga nakikinig sa atin, no, ang tanong nila, ano yung senescence? So, ang senescence kasi na tinatawag natin, this happens, so ito yung kapag yung cells ng katawan natin tumitigil na sa pagtatrabaho niya, pero andun siya sa katawan natin, hindi umaalis. So para siyang nagkakaroon na ng kalawang, no? Tapos nandun lang, pero hindi umaalis. The problem also with senescence, meron tayong tinatawag na senescence-associated secretory hormones, hormones, na ang ginagawa niya, nagkakalat, no? Kumakalat yung iba pang kalawang dun sa part. No? So, senescence-associated secretory phenotype. So, SASP, senescence-associated secretory phenotype. So, kinakalat niya at kumakalat yung kalawang na naaapektuhan yung mga katabing cells niya. So, kapag nangyayari ito, no, nahahawa, nagdudulot din to ng low-grade inflammation. Nagkakaroon ng inflammation pero low-grade lang, nagdudulot ng pamamaga at papabilis sa pagtanda at pagkasira ng katawan natin. So, kagaya ng sinabi mo, natural yan na aging process natin. Nagkakaroon ng withering, no, na tinatawag. Ang tawag naman sa atin, no, nagkakaroon ng inflammaging, no? Inflammation because of aging. So, it's low grade. So, when this happens, nag-age tayo. Doon nakikita yung difference na sa mukha natin, sa mga iba pang bahagi ng katawan natin na ayaw natin nagwe-wither, kagaya ng sinabi mo, no, Kong Angel. Si Manoy, diretsuhin na natin. Nanglulupay pa si Manoy, di ba, sa mga lalaki. Sa mga babae, ano naman ang epekto niyan, Sir Brian? Okay. So, basically, as you age kasi, no, yung mga cells natin as it age, kagaya ng sinabi ko kanina, mandadama yan, no? Dadama yan sa iba't ibang organs natin, even sa blood circulation natin. And alam naman natin, no, when you have lower, no, or bumaba yung blood flow natin, it also affects all the organs natin, no, generally speaking. Kasama dyan yung sa mga kalalakihan. Now, ano yung kinalaman ng Lactococcus lactis strain plasma, no? Si Lactococcus lactis strain plasma kasi ayon sa mga pag-aaral na ginawa ng mga Hapon, no? That's why very excited sila rito because cutting edge yung innovation talaga dito. Ang ginagawa ni LC Plasma, ina-activate niya si plasmacytoid dendritic cell. Nababanggit natin to sa mga previous na pag-uusap natin. Si PDC or plasmacytoid dendritic cell, para siyang bodyguards, mga immune sentinels natin sa katawan na nag-age against disease, nagpa-protect against aging and disease. So, dinidetect niya yung mga dead cells na yan at nire-remove ng immune system natin. So, ang problem niyan, habang tumatanda tayo, no, hindi nare-remove yan, it worsens the condition. So, parang, in effect, dumadami yung kalawang. So, the LC plasma, as it activates PDC, releases interferon. So may natawag na interferon. Pag nirelease yung interferon, nadidetect, nare-remove yung mga dead cells. Kaya hindi basta nag-aging. Kagaya mo, Kong Angel, na matagal na nagtitake ng LC plasma, kita mo naman, no, walang lupay pa yan. And even the skin health, no, you would notice the skin. Sabi parang gumaganda yung skin ko. It's because your immune system, nadidetect niya yung dead cells sa loob, nire-remove niya. Kaya nawawala yung inflammation, nawawala yung pag-age. Bumabagal yung natural aging process natin. That's what we call the effect of the LC plasma on senescence. And may studies yan, published yan sa Elsevier.
Ayan, kaya talagang kabisado ni Sir Brian dahil hinanap niya ang dahilan kung bakit after so long period of time na ala siyang baby, ngayon meron ho siya uling baby. Tsaka siguro doon natin dapat lagi tayong fresh yung mukha natin. Kasi wala, baka... Iniba mo kagad ang kwento eh. Hindi, baka nag-aalala ka masundan ha. Kaya sinundan kagad kita ko sabi ko, ano ba yung mga dapat ko? Pero but this one is clinical trials talaga on senescence. Yan, Kaya sabi namin, the Lacto-Host Lactostrain Plasma gives you magandang laban. It boosts your immunity, plus the fact that it can help in preventing or delaying the aging of your cells. So talagang magandang laban yan. Kaya pala, ako hindi ko masyado napapansin, pero nung uli kami nakita ni May Binawan, sabi niya, bakit ka parang bumabata ka tingnan? Sabi ko, hindi, nagtitinala ako ng buhok. Hindi. Iba yung aura. Sa glow yan. May effect siya sa glow. No? Kaya lang talagang immune system yung wino-work. Akala ng tao walang relation ng immune system with aging. Meron. No? So if you have a good immune system, especially if you have immunomodulators like your LC plasma, it removes the aging, yung kalawang sa katawan natin. That's why mas ang comment nga din nila, no, pag maganda rin tulog mo, wala kang brain fog. It's because nga mas maganda yung release natin ng toxins from our body. So mahalaga talaga that we maintain that immunomodulators para ma-prevent natin yung tinatawag na inflammation caused by aging. Paano halimbawa, kasi sinasabi natin yung medyo senior na, no? Paano yung medyo, halimbawa, nag-triple bypass na, may mga mataas na maintain na gamot, nire-recommend pa rin ba ng mga doktor na mag-take sila ng Ultabayo? Yes, Kong Angel, especially sa may mga chronic condition, hypertension, diabetes, no? Kasi pag may hypertension, diabetes ka and chronic condition, yung immune system mo bumababa eh. So kailangan mo talaga ng supplementation. Usually ang binabantayan diyan, no, kapag ka nag-food supplement or nagsusupplementation tayo, kung may damage ba siya sa kidney, kasi yun din yung isa sa kailangan mong i-check kasi baka naman dumaan sa kidney, mag-worsen yung condition. The good thing, however, with Lacto-Host Lactostrain Plasma, that LC plasma, activation of PDC, it is processed in your gut. Ang excretion niya is through your stool, not through your urine. So hindi siya sa kidney nag-e-effect kasi lumalabas siya as a typical food. So ganon yung epekto niya, kaya safe siya even for kidney patients, even with chronic condition. Ako naman, Kong Angel, hindi naman ako magsasalita na hindi ko siya ginagamit, right? For so many years na ginagamit natin to. I'm also hypertensive and diabetic. And maganda yung control, no? Even ng blood sugar ko. Though it doesn't have effect on your blood sugar, pero it doesn't have any negative interaction. I have multiple medications din naman. Meron din daw kasi yung ang tawag dito, parang genetic na nagde-develop sila ng ang tawag dito, kidney stones, Hindi rin to wala rin problema. Pwede siya, makakatulong ba ito para sa mga hindi siya magwo-worsen yung kidney stone. Wala siyang study to remove the kidney stone. But again, it strengthens kasi your immune cells and it helps in the removal of the toxins in your body. So there's no specific study lang on the kidney stone, but generally it doesn't affect, no? Or mapalala yung kondisyon na may kidney kahit may kidney stone siya kasi hindi siya dumadaan From the gut interaction niya, labas siya through feces. Kaya yun yung maganda dito. Karamihan sa mga iniinom natin, kidney ang labas niyan. Okay. Bakit daw nakatutulong ang postbiotic o Ultabayo para mabawasan ang tigyawat? Lalong-lalo na kasi mag-i-exam ngayon ang daming nagtatanong Actually, Kong Angel, meron din kami mga studies dyan sa tigyawat on the skin microbiome, no? Nasa Ultabio website din yan. So, ang nangyayari kasi sa skin natin, meron yung normal na microbial flora na tinatawag natin. And usually, it's your Staphylococcus aureus. So, ang ginagawa niya, minemaintain niya yung good and bad bacteria and microorganism in your skin. So, it prevents the infection from your Staphylococcus aureus. Kung sakali man nakakapasok si Staph aureus sa atin, sa skin natin, dito sa cells natin sa skin, nadidetect agad yan ng PDC
ng plasmacytoid dendritic, tapos ina-attack niya yan, kaya napiprevent din yung inflammation caused by it. Plus the normal na nino-normalize nga yung microbiome. So meron tayo mga pinakita rin no, na mga trials na ginawa na talaga nag-lessen yung acne because nag-normalize yung gut flora. Ang problem natin with the typical astringent Kong Angel na panglinis na mukha, it removes the good and bad microorganism in your cell. Dama yung good. So nagkakaroon ng dysbiosis or disbalance. Kaya minsan nagkakaroon ng paglala ng acne natin. No? So that's the reason why nakakatulong siya in reducing the acne na nakikita. So yes, it can help also. Sir Brian, thank you for joining us. At para ho doon sa mga gusto pang magtanong, kasi sinisenyosan ako, marami ng commercial na naiwan. 0917-110-6580. Idiretso ho ninyo doon. Text lang para masagot ho ng ating mga medical experts. 0917-110-6580. Kaya alam na doon ho sa mga nagtatanong dahil sa nanlulupay-pay na si Junior, idiretso nyo doon at nang masagot ho ng mga medical experts natin kasama si Brian Posada. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga. Thank you so much, Kong Angel. Salamat. Thank you, bro. Oras mo na sa buong kapuluan. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Negros, may ngaga. At magandang umaga din po sa mga taga San Mateo, Isabela. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo. At kinocongratulate niya lang muna yung kanyang apo. Congratulations, may apo ng CPA si Mayor Senny Mendoza. Ryan Angelica Mendoza. For passing the CPA board examination. Anak po ito ni Doc Mark Mendoza at ni Doktora Jet Joseph Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ayan Ryan Angelica Mendoza, isa po sa mga pumasa sa CPA board examinations. Pero konti lang yung passing rate ngayon. Ilan yung pumasa? 3,156 out of 9,533 examinees. Tapos ang top notcher ay mula sa University of the Philippines, Diliman, si John Elix Ramirez Gamboa. Ang top performing school ay ang University of the Philippines. Congratulations sa ating pong mga bagong CPA. Maganda umaga, Pilipinas! Justice Max De Leon, kumusta ka na Tsaka syempre kay Justice Raul Villanueva na ang ating court administrator, kumusta na po? Ambassador Harry Ping, good morning. At saka syempre si Congressman Ador Plato. Baka po may mga importanteng lakad ho kayo ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Biyahe na lamang tiho ang pinag-uusapan. May mga nakarating hong reklamo sa atin sa mga probinsya na marami hong mga bumibiyahe paluwas ho siguro ng lungsod o ng town o kaya galing sa mga probinsya. Pagka maraming anak hindi daw ho sila pinasasakay sa bus. Ano ba talaga mga patakaran dito? Tapos yung iba, nagre-reklamo, hindi daw sila pinaparahan ng bus pagka sila po ay nasa gilid ng daan. Pwede ba yun? Di ba alam ko kasi point to point yan Kasama natin ngayon ang spokesperson ng LTFRB at Pangulo po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney Ariel Linton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano ba talagang anong regulasyon? Pwede ka bang magsakay ng provincial bus? Pwede ka bang ma-make up sa gilid ng daan? O point to point talaga siya? Terminal to terminal? Yung pong mga provincial buses, generally, ay doon lamang po ang pick and drop nila sa kanilang mga designated terminals. Okay. At
random location kung sakaling outside the terminal. Ibig sabihin, kung meron pong mga designated na bus stop, okay. Pero pag sa Metro Manila po, no, pag nandito po kayo, talagang pick and drop nyo ay dun lang sa sa terminal. Designated terminal. At yan po pinapatupad sa Metro Manila. No, matagal na po to in coordination with MMDA. Dahil way back 2022 nga po nagkaroon nga po pa ng window hour, no, para dun sa mga pagpasok ng mga provincial buses. Ngayon, kung bakit pinatutupad ito, to have order dito sa sa Metro Manila, yung mga provincial buses. Okay, so liwanagin natin, attorney, hindi po pwedeng ma-make up sa gilid ng daan yung mga provincial buses. Pag hindi po yan pick up dropping point na designated pick up and dropping point, hindi po pwede yan. Hindi po pwede. Okay. Number 2, yung nirereklamo ng iba na pagka medyo marami yung sakay, marami yung batang bitbit o kasama, parang tinatanggihan ng konduktor. Pwede ba yun? Bakit po nila tatanggihan? Pasahero po yun. Lalo nga dapat nilang isakay dahil mga bata. Hindi. Ano ba? Hindi po pwede yun. Libre ba ang bata, attorney? Discrimination po yan Hindi, libre ba ang bata in the first place? May bayad po yun. O yung pala, may bayad. Pag estudyante yun, so entitled sila sa student discount. Diba? Up to what? Pero up to what age ang may bayad? Yung pong, wala pong wala pong yun, eksaktong edad. Pero kung sabi mo, sanggol, ganyan. Infant, talagang walang bayad yun. Ayun. Oo. Pagka siguro nag-occupy na ng upuan. Opo, kunya, grade schooler, 6 years old, 7, may bayad po yun. Okay. Yun nga lang, discounted. May unless estudyante, meron siyang student discount. Okay. At least klaro yun, ha? Yung tanggihan po yung mga bata, hindi po dapat yun. Kasi public utility vehicle nga po ngayon, no? Unless meron, meron talagang danger na isakay sila, which wala naman tayong doon po sa example niyo, wala naman po sila sinabi kung bakit nila hindi isinakay. Okay. Unless mag-overload. Yan. Pero, yung mga bata, kailangan isa kayo. Hindi sila tsaka hindi pwede sa stribo, ha, yung mga bata, ha? Lalo na po yun, no? Hindi nga lang po kasi jurisdiction ng LTFRB mga tricycle, no? Ngayon, magpapasukan. Usong-uso yun hanggang bubong, may pasahero. Kaya nga mukhang bawal po yun. Mukhang ngayong magpapasukan, kinakailangan talaga mag-double time din ng LTFRB doon sa pag-inspeksyon itong mga public utility buses natin at saka mga public utility vehicle. Attorney, thank you for joining us. At least may naliwanagan natin to dahil yung isa yan sa mga issue na idinudulog sa atin ng ating mga suki sa mga probinsya, mga nakatutok sa atin sa radyo natin. Thank you, Attorney. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Attorney Ariel Linton, ang spokesperson ng LTFRB. So again, ang mga provincial buses po ay hindi pwedeng ma-make up sa daan. Punta ho kayo ng terminal. Magandang umaga, Pilipinas! Si Benny Estreja muna mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon, wala po tayong minimonitor na bagyo or low pressure area. Patuloy ang mga paulan sa bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Kabilang ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, ngayon din ang Abra, Zambales, Bataan at Palawan. Kaya't mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Mindanao, may epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya't mataas ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxargen at halos buong Davao Region. Kaya't mag-ingat din sa mga flash floods or landslides. The rest of Mindanao plus Visayas, as early as this morning, mayroong mga thunderstorms na posibleng magtagal hanggang 2 oras. The rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, is partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa ng ulan umaga pa lamang and then magpapatuloy yung mga isolated na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi.
Yung temperature sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. And so far, wala naman po tayong nakataas na gale warning or babala sa mataas na alon. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po. Pero kung malakas ang ulan doon sa isang area, Benny, tapos coastal, siguro discretion na lang nila yun, ano? Kasi wala naman nakataas na, wala tayong namamonitor na pagtaas ng gale, di ba? Ng alon. Opo. Actually, kapag may thunderstorms, for example, bilang tumataas po yan ng hanggang 2 metro, pero mawawala din after ng thunderstorm. Ayan. Tsaka, alam mo ngayon, lalong-lalo na dito sa may bandang norte, ang dalas ng ang tawag dito, matatalim na kidlat, natatakot sila. Makakatulong ba talaga yung tawag dito, lighting arrester? Pagka naglagay ka na, lalong-lalo na sa mga, ang tawag dito, yung matataas na tangke? Yes, may effect po yan na somehow, yung lightning arrester po na nag-absorb ng mga lightning, then malaking help naman po yan kapag may mga thunderstorms. Kasi kapag ganitong panahon ng habagat, mas madalas po kasi yung ulan, tas mas bibihira yung kidlat po. Kidlat, oo. Tsaka pagka medyo open yung area, di ba, sumilong na kaagad. Di ba? Para hindi na sila maperwisyo, no, ha? Oo. Sir Benny, maraming salamat, ha. Magandang umaga. Ingat. Salamat po. Ayan, wala na naman tulugan ng mga taga-Pag-asa, ha? Dahil rainy season na tayo, ha? Ang ating malakas promo ay nasa... Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ang grupo ni Sherwin Alfaro ay nasa Barangay Dampalit, Malabon. Kaya sa mga taga Barangay Dampalit, Malabon, lakasan ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, nag-iikot dyan ang tropang pogi ni Sherwin Alfaro. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ho naghahanap pa rin ng pangririgalo sa Father's Day. Ngayon pong Hunyo, open pa rin po sa pagtanggap ng inyong mga orders ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang ating mga magsasaka, ang ating mga magniniyog ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na available naman sa tangerinechocolate.ph. Yan po ay galing din sa ani ng ating mga magsasaka ng ating mga magniniyog. Pinagmamalaki itong 100% gawang atin ni Dr. Helen Tan at sabi niya nga, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Implementasyon ng Project Raya na para tulungan ang mga batang naulila sa Marawi. Kasado na, detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Formal nang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng lokal na pamahalaan ng Marawi City ang Project Riyaya. Itong proyekto ng DSWD na naglalayong magbigay ng mga serbisyo at proteksyon para sa mga batang ulila, inabandona, pinabayaan at mahihirap na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga toril o ang mga pribadong institusyon sa lungsod ng Marawi. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at mga local officials ng Marawi City ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA kasama ang mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Sabi ni Secretary Gatchalian, ang proyekto ay isang patunay na ugnayan ng gobyerno at lokal na pamahalaan para mabigyang proteksyon ang mga nangangailangan na sektor ng lipunan. Sa ilalim ng kasunduan, ang DSWD at LGU ng Marawi ay magtutulungan sa aspeto ng resources at pondo upang matiyak ang kapakanan at kinabukasan ng mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng mga toril. Ako si Val Gonzalez, DZRH sa Pilipinas.
Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, sa mga nakatutok sa atin dyan sa Port Dickson, Malaysia, binabati naman ni Enrico Martin ang kanyang nanay Shideng dito sa Barangay Diparo, Caloocan. Bulyo Complex sa bayan ng Pikit, Cotabato, sementado ng kalsada ba? May solar street lights pa. Yan ang babalita sa atin ni June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Bago lang ay tuluyang nakompleto ng Ministry of Public Works ng Bangsamoro Autonomous Region ang 2 kilometrong farm-to-market road na may kasama pang in-install na solar street light sa Barangay Bulyok, bayan ng Pikit, Cotabato Province. Ang Bulyok Complex, kung tawagin noon ng 6ID, ay isa sa pinangyarihan ng malawakang digmaan na bantay sarado noon ng MILF combatants, kung saan dito matatagpuan ang bahay ni MILF Founding Chairman Hashim Salamat. Sa ang ikinabubuhay ng mga tao sa lugar ay ang pagsasaka at pangingisda na dating may sira-sirang kalsada at tanging ang ilog ang siyang pinaka-accessible na daan para mailabas sa ang mga produkto ng mga magsasaka sa loobang bahagi ng Barangay Bulyok. Ayon sa isang magsasaka sa lugar na si Renanti Mamasalagat, napakadali na lamang umano sa ngayon ang mailabas ang kanilang mga produkto gamit ang napakasmooth na concrete highway at napakaliwanag pa sa gabi. Labis ding natuwa ang mga magulang at mga mag-aaral sa lugar dahil sa unang pagkakataon ay nakaranas silang dumaan sa isang sementadong kalsada papunta at pauwi mula sa eskwelahan. Inihayag ni MPW BARM Minister Architect Ed Guerra na magpapatuloy ang mahalagang infra projects ng BARM government para sa community sa ilalim ng mandato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, John, maraming salamat. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa South Korea. Good morning para sa mga suki natin dyan sa Hayward, California, US of A. Armed Forces of the Philippines nagsagawa ng symbolic maritime patrol sa West Philippine Sea. Bago po ang araw ng kalayaan, detalye na balita mula kay Ednyal Parosa, RH52. Ednyal, good morning. Nagsagawa ng symbolic maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang ang DZRH News sa mga tauhan ng medyang kasamang nagpatrolya sa ilang island features ng bansa sa pilit na inaagaw na teritoryo. Narito sa Pag-asa Island ang team kung saan natapos na ang runway ng airport habang tuloy naman ang ibang development project gaya ng control tower at ang wharf. Sa panayam kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla dito sa dulong kanlurang komunidad ng Pilipinas, sinabi niyang mahalaga ang MARPAT bilang bahagi ng transparency initiative ng gobyerno para maigit ang soberanya ng bansa at makita ang tunay na sitwasyon sa lugar. Nag-conduct na nga tayo ng aerial maritime patrol natin. And for the upcoming days, we'll see more of the island and itong mga features natin dito sa West Philippine Sea area. So this is both operational as well as symbolic kasi we'd like to have this an activity din as we celebrate our 126th kalayaan. Gaya ng inaasahan, nagparamdam ang China sa ating paglipad patungo rito sa WPS. Nakatanggap ng radio challenge ang sinakyan nating C-130 ng Philippine Air Force bago pa man ito nakalapag sa isla. Yes, no. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is of course we are testing pa rin, no, and upholding our sovereign rights in the area. And nandito pa rin talaga na talagang we will attest our sovereignty. Gayon din, kitang nakatambay sa paligid ng teritoryo ang isang barko ng China Coast Guard, isang People's Liberation Army Navy vessel at mga maritime militia na tanaw sa dalampasigan pa lamang ng Pag-asa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Teka nga pala, meron ho tayong public service announcement lang. Pinapakiusap ng isang kababayan nating OFW dyan po sa Amerika. Baka daw po may nakakakilala o nakakaalam ng kinaroroonan nitong si Camilo Imperial. Dati pong residente ng Pulangco, Zamboanga del Norte. Wanted po ito dahil sa salang pagpatay. No bail recommended dahil po sa kasong murder. At ito ho ay dahil lang sa away sa tubig. Car wash. Ayun, umabot sa mainit ang ulo. Ayun,
handa pong magkaloob ang pamilya ng 100,000 pesos para sa sino man pong makapagtuturo sa kinaroroonan nitong si Camilo Imperial at mapanagot sa pagpatay sa isa nating kababayan. Ayun, no? Babae yung biktima. Pinagtataga dahil lang ho sa away nila o reklamo niya tungkol po sa car wash. Yun lang. Ay, sus, may buhay talaga. Ay, naku, may winner na si Sherwin. Sandali lang, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Sherwin, sandali. Mamamalengke tayo dahil baka mabilis yung mga isda na bitbit ngayon ni Edwin Duque. RH23 Edwin, nasa Bonifacio Market. Edwin? Paibutaga Kuwing Angel, kaya pala pinipilahan itong bentahan ng mga karne. Mababa pala presyo nito dahil itong presyo ng lamang baboy. Kasim, pork chop, giniling, pata, 360 lamang Kuwing Angel. Kumpara doon sa papalengke rito, umabot ng 400 to 410. Ang lempo, ito yung medyo mataas, nasa 400 pesos at medyo mababa pa rin ng 20. Ang manok naman ay mabibili lamang dito ng 260 pesos dahil itong bentahan ng napakaraming manok dito. Ito yung pinakakatayan sa Bonifacio Market dito sa Monumento sa Caloocan. Ang presyo naman ng mga isda medyo magkaiba lang dahil ang bangus dito ay 180, yung medyo kaliitan, yung pinakamalaki o yung malaki ay 220 pesos bawat kilo. Ang galunggong ay 190 to 220, yung shrimps 420 hanggang 460. Yung tamba naman medyo may kataasan dahil bihira nasa 220 yung sariwa. Ang tilapia naman, ang pinakamalit ay 140 hanggang 180 yung plapla. Sa presyo naman ng mga gulay, ang kamatis, medyo masyado ng mababa rito Angel dahil merong 36 hanggang 40 pesos yung bawat kilo. Ang kalabasa naman ay 50, ang luya 180 hanggang 230, sibuyas 130. Ang pipino nasa 50 hanggang 60 pesos, carrot 70 pesos, ang bawang 60 hanggang 80, sayote 50 hanggang 60 at ang okra naman ay 60 pesos bawat kilo. Sa presyo ng mga prutas, itong saging ladondan, 50 hanggang 60 pesos. Ang lakatan ay 70 pesos, ang pakwan 80 bawat isa. Ang mangga, yung hinog, 80 pesos hanggang 100. Ang melon, 80 pesos bawat isa. Sa presyo ng bigas, ang pinakamura na nakadisplay ngayon dito ay 39. At ang pinakamataas na puti, yung 52 at ang dinurado naman, ito yung 80 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Giganting Price Monitoring Report pala pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! At doon sa mga maagang gumigising, pwede na kayong makaboto pa rin, ha? Wala na kayong excuse kasi pwede na daw ngayon ang night voters. Si Comelec Chairman George Garcia, kasama muna natin. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano yung night voter registration? May bukas tayong registration. Kaya nga niliwanag namin 24/7 na registration natin, Chairman. Opo, alam nyo, kinakailangan medyo mag-enhance tayo. Kinakailangan mas pagbutihin pa natin yung registration natin. So Angel, tayo po yung magkakaroon muli ng registration sa mga nakikinig sa ating mga kababayan. Ano po ngayong July 1 to July 11 lamang. Halos 11 araw lang po yan, Sir Angel, sapagkat kapos po talaga tayo sa panahon, sapagkat magkakaroon po tayo ng Bangsamoro Parliamentary Elections at Barangay at SK elections ngayong December 1. Pero wag po mag-alala yung iba, yung hindi po makakapagparehistro. Next year, baka isang buong taon tayo magpaparehistro po mula January hanggang December. Pero po, para sa Barangay and SK elections, meron po tayong registration na July 1 to 11. Gusto ko lang pong liwanagin. Yung pong originally yung Bangsamoro, sana hindi tayo magpaparehistro sapagkat meron po kasi silang Bangsamoro Parliamentary Election October 13. Subalit na-realize po natin para sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, kinakailangan may registration din po tayo sa inyo dyan sapagkat meron po tayong SK, yung SK 15 to 17, kinakailangan makapagparehistro. Baka po kasi kung wala tayong registration, baka wala makaboto sa SK. So again, meron na pong registration tayong gagawin sa buong Bangsamoro. Ngayon po, yung po nga tinatawag nating night registration. Meron po kasi tayong tinatawag, Sir Angel, na registration anywhere. Yung bang kahit nasaan ka, pwede ka magparehistro. Halimbawa, meron kaming registration anywhere sa isang mall.
So kahit na ikaw ay hindi taga dyan sa bayan na yan, at kahit ikaw ay talagang bumoboto sa probinsya, pwedeng dyan ka na magparehistro kung ikaw ay security guard, ikaw ay sales lady, o ikaw ay nagtatraso. Pwede ka dyan magparehistro. Ang tawag natin dyan, Registration Anywhere Program. Subalit, meron po tayong mga kababayan, yung mga pwede maparehistro na hindi po nakakapagparehistro dahil ang trabaho nila ay sa gabi. Katulad na limbawa ng mga call center employees natin, o katulad na limbawa yung mga umuwi sa probinsya na sa mga terminal ng airport o kaya terminal ng bus. Ang plano po natin, yung Registration Anywhere Program natin, Sir Angel, dadali namin 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock ng umaga dyan po sa mga ganyang lugar, kahit po sa hospital. At least man lang po muna dito sa NCR upang makita natin ang kagandahan yan, at pagkatapos, kapag ka sa next year, yung buong taon tayo magpaparehistro, gagawin na po natin yung night registration ng buong Pilipinas. Pero in the meantime muna, dito lang muna tayo sa NCR. So dyan po sa mga matataong lugar paggabi, tulad nga po ng terminal ng bus, dyan sa may PITX, malamang na maglagay po kami dyan ng night registration. At halimbawa po sa airport natin, dyan sa NAIA. At tapos po, hopefully dito sa UPPGH, sa ospital, para kahit paano yung mga nagbabantay sa ating mga pasyente pwede makapagpa-rehistro. At doon po sa mga iba pang lugar tulad ng malalapit sa mga call centers. Okay. Ano ito? Mobile? May mobile registration? Ano ito? May mobile facility? O fixed facility, Chairman? O parang table lang? Fixed po. Fixed facility po, Sir Angel. Halimbawa, dyan sa may bandang PITX, tayo po ay makikipag-usap doon sa sa namamahala ng PITX upang magkaroon kami ng espasyo doon kung saan kitang-kita ng mga pasahero upang habang sila naghihintay ng kanilang biyahe o hindi pa dumadating yung bus na sa kanilang sasakyan, ay pwede sila makapagparehistro. Mabilis lang naman po. Wala pang mga 5 minuto, makakapagparehistro na po tayo. Ayun. Sabi ni Ray Taladro dito, pwede din ba sa mga nightclub? Kaya lang maraming politiko doon. Kiko talaga ako, anong sinasuggest mo? baka mag-early campaigning. Basta po importante, kahit na kung saan kayo nanggaling sa gabing yan, makadaan kayo doon sa aming night registration. Gawin po natin yon. Para naman medyo mabigyan naman natin ng pagkakataon yung mga panggabi, lalo na yung nagtatrabaho, na makapagparehistro. Dahil nga po sa buong araw kasi kalimitan, tulog sila o nagpapahinga sila. So hindi na sila nakakapagparehistro. Ayan. Kailan ito mangyayari, Chairman? July 1 din? Ito pong July 1 to 11 po. Pero po yung night registration, gawin lang po namin isang buong linggo. July 1 to 7 lang po namin gagawin yan upang yung po kasi ay registration anywhere. So yung mismo mga registration nila, kung talaga sila ay taga Cavite, dito sila nakapagparehistro sa PITX, ipo-forward pa po kasi namin yung kanilang registration doon sa lugar kung saan talaga sila taga doon. Sige. Abangan namin yung mechanics at saka yung mga lugar, Chairman, bago mag-July 1. Para maparating natin. Okay, sige. Pero pilot lang muna Metro Manila. Kasi baka sabihin naman... Metro Manila lang po muna. Okay. Sabihin nito mo... Metro Manila lang po muna at later on, buong Pilipinas na natin gagawin. Chairman, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po sa Adrian. Mabuhay po. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Comelec. Bakit tama yung suggestion mo rin, doon sa mga nightclub, pwede nga naman. Kasi gabi nga sila nagtatrabaho, araw sila gising, di ba? Kaya lang... Hindi, rehistrado na yung mga hindi naman sila po pwedeng tumakbo kung hindi sila rehistrado Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may nahuli na si Sherwin Alparo. Magko-commercial ako, Sherwin. Babalikan kita 5:47. Umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago mag-8 ng umaga, oras na para tayo mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating pong katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Yan po ang responsable na habang tayo po natutulog, itinataboy po yung mga toksin sa ating katawan, kaya napapanumbalik ang ligsigla ng ating immunity. Nakatutulong din ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy,
Amescodrug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung kayo ho'y gustong bumili online sa Ultabio shop, ay gamitin po ninyo yung code na napapanood nyo ngayon at mag-avail ng 10% discount using the code Kuya Angel. Maganda umaga, Pilipinas! Mamigay na muna tayo ng pera. Kasama na si Sherwin Alparo, ni Sherwin Alparo, ang ating winner. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Yun daw pong winner na huli ni Sherwin, hindi tuloy makapamasada. Sherwin, go, go, go! Oo, kanina pa, Angelo. Dahil alam mo, tuwing umaga, nagbubukas sa kanyang cellphone itong ating winner dahil bago siya pumasada, tumututok muna sa programa mo. Tignan mo ang cellphone niya, naka-DZRH. Talaga. Sunny Santiago. Si Tatay Sunny. Tatay palagi na naka-DZRH. Pero, po. Sabi ko kanina, mula nung araw, anong minamaneho mo bukod sa e-trike mo? Noong araw pa, nag-FX pa ako, nakikinig na ako sa DZRH. Talaga. At sino paborito mong announcer sa DZRH? Angelo Palmones. Saka Jerry Baca, si Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baca, 2-4-2. At siyempre si Angelo Palmones, Congressman Angelo Palmones. Meron kang 1,000 pesos! Thank you sa DZRH. Thank you. Nako, hindi lang yan. Meron ka pang, siyempre, may kasama pa yung DZRH Grocery. Thank you. Para matawa sa si Mrs. At siyempre, dahil mahal ka ni Congressman Angelo Palmones, meron kang naimbag na bigas ng DZRH yan, ha? Okay, thank you po. Thank you very much. Naimbag na bigas at siyempre, dahil ikaw ay listener na DZRH, meron kang uniforme. Ang DZRH t-shirt yan, Lunes hanggang Biyernes, isuot mo, hindi yan mangingitim. Yan, basta wag mo lang lalaban. Thank you po. Sherwin. Maraming salamat din. Sherwin, singer ba dati si Kuya? Kumakanta, ang ganda ng boses Iba, timbre ng boses. Singer ka ba dati kaya, Sunny? Kumakanta ka. Ang laki ng boses, Oo. Sa bahay. Sa bahay. Praktisado sa banyo. Oo, yung praktisado sa banyo. Tapos, yung e-trike niya, gaano katagal ang charging niyan? Yung original charger na ito, 4 hours. 4 hours. Tapos, maghapon mo na magagamit? Hindi po. Mga 3 hours lang. 2 hours. Mahaba pa yung charging time kaysa doon sa takbo? Opo. Saan ka nagcha-charge? Sa bahay lang? Apat na bar to. Kada isang ikot mula rito sa Dampalit hanggang Ulunduat. Isang berde. So ang mangyayari, habang nagcha-charge, habang tumatakbo ka, nagcha-charge naman yung ibang battery. Ano ba yun? Opo. Okay. Ayun, nagkaliwanagan din. Thank you, Kuya Sunny. Yun, Kuya Angel, dapat ang pagtutukan ng atensyon ng DOS kung para matutulungan yung mga gantong namamasada gamit ang kanilang mga e-trike na mapahaba pa yung battery span ng kanilang mga sasakyan na imbis na bumabiyahe yung mga papunta sa bonsai. Sana tulungan itong mga kababayan natin na makapaghanap sila ng mga imbensyon sa DOST na mapapahaba pa yung battery life ng mga gantong mapasada. Ito yung prangkisa, no? Apo. May private. Prangkisa. Pag-aari ng gobyerno. Apo. Okay. Pag-aari ito ng gobyerno. Ayan, ilang naman. Nuhulugan sa government. Nuhulugan sa gobyerno. Para makatulong din lalo ang gobyerno, di ba? Sige. Okay. Sa mga nais mo na 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH, baka kayo na susunod nating DZRH winner sa DZRH Malakas from Mars. Number 6, Sherwin Baca Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. 2 minuto na lamang. ACS na umaga. Umaga, Pilipinas. At para naman sa mga suki natin dito po sa may Binangonan Rizal, St. Monique Malay, the most prestigious project po sa Binangonan. Naghahanap kayo ng isang luxurious living pero affordable housing. Ayan po yung St. Monique Malay. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Sabi nga po ng mga naka-avail napakaswerte nila dahil pagkagising nila, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin ang bubungad sa kanila pagkagising. Yan po ang St. Monique Malay. At kung ngayon pa kayo bibili, may chance pa kayo manalo ng brand new Honda Click.
And with that, papaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong langsawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Apolinario Mabini. Ang sabi po ng Dakilang Lumpo, marami ang gustong makialam para sa pagmamahal daw sa bayan. Ngunit kung aaralin mo ang kilos nila, pansariling interes lamang ang kanilang iniisip. Bato-bato sa langit, ang tamaan, kayo yan. Maganda umaga, Pilipinas. 2x2 at ACS Balita, susunod na 6:01. We've got you